Good day mga ka-tech, so it's me Roms Tech. So happy new year to everyone. So bago ako mag-umpisa ng aking bagong video tutorial, so gusto ko lang magpasalamat sa 250 plus subscribers na nag-subscribe sa aking channel. So thank you very much. So lalo akong na-inspire mga ka-tech na gumawa pa ng mga video tutorials para sa inyo. So thank you very much po sa mga subscriber ko. So in this video, so ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-set up at pag-configure ng router. So ang gagamitin kong router ay yung TP-Link router. So ano ba mga katak itong router? So ang router is a device that is used for forwarding the internet connection to all the connected devices. So siya ang responsible sa distribute ng mga internet connection or pag-route ng data sa network. So siya rin yung tinatawag natin na Wi-Fi. So once na yung router natin ay wireless, so yan yung tinatawag natin na Wi-Fi. So a Wi-Fi combines the networking function of a router and a wireless access point. So yung wireless router or yung tinatawag natin na Wi-Fi router works much like a wired router, but it replaces wires with wireless radio signal. So in short mga ka-tech, so walang cable na ginagamit pag wireless router yung gamit natin. Yan mga ka-tech ang ibig sabihin ng router. So hindi ko napapatagalin, so ito na yung video kung paano yung pag-set up ng TP-Link router. Okay mga ka-tech, so ito yung mga kailangan natin. So kailangan natin ng router. So TP-Link ang gagamitin ko ngayon sa pag-set up at sa pag-configure. Okay, so dalawang straight through cable. Okay, UTP cable straight through, and yung power adapter ng router. So kailangan din natin ng internet. So gamit ko ngayon is Converge. So dito tayo kukuha ng source ng internet natin. So papunta dito kay router. Okay, so si TP-Link router, so ang gagamitin natin na model ay TLWR840N. So TP-Link, so 300 Mbps wireless N router. So dito pala sa ilalim nitong router, dito natin makikita yung default access niya. So ito yung para ma-access natin siya. So ito yung ita-type natin sa web browser. So itong TP-Link wifi.net. Then pag na-access na natin, gagamitin natin tong username admin, then yung password admin. So ito yung default username and password. So paano ba ang pag-set up nitong router? So dito sa likod ng router, kung makikita nyo, so meron tayo ditong one port. So dito natin i-connect mga ka-tech yung cable na galing doon sa internet source natin. So para magkaroon ng internet yung itong router. So yung isang cable naman, dito naman yung i-connect natin yung papunta doon sa ating laptop. Okay, dito natin i-connect sa LAN port ng laptop. So first i-connect muna natin tong LAN port. So okay, then connect nyo naman dito sa
Yan. So dito sa LAN port ng laptop. Okay. Then ito naman na isang cable, USB cable dito naman sa 1 port. Yan mga katek. So ganyan mga katek. Ito yung isang cable doon sa laptop. Ito naman isang cable papunta doon sa internet source natin. So okay mga katek, so i-connect natin dito sa likod. Okay. So dito sa likod ng modem, so gamit ko yung Converge. Okay, so dito natin i-connect sa LAN port. Okay. So dito sa LAN port. So hindi dito mga katek ha, dito sa LAN port. So meron tayong 1, 2, 3, 4. So connect lang natin dito sa LAN 1. Okay, so dyan natin i-connect. Connect natin. Yan. Okay, so i-connect naman natin to mga katek na power. Yung power niya dito sa power ng router, no? So connect natin siya. So ganito na mga katek ang setup niya, no? Ito yung power, ito yung 1, itong 1, ito yung doon sa internet source natin, no? Nakakonect to doon sa internet. Ito naman na LAN, nakakonect naman siya doon sa laptop. So ito mga katek. Okay? Then, so ipa-power na natin siya. Okay? Okay, so meron na siyang power. So once na may power na mga katek, so mag-blink yung power indicator. So ito. So mag-blink siya. So okay mga katek, so once na umilaw na yung apat dyan na light indicator, so meaning gumagana na si router. So yung mga symbol, okay, ito yung power, ito yung sa power yan, light indicator ng power. Ito naman yung sa wireless LAN. Okay, so gumagana na yung wireless nitong router. And ito naman yung sa port. Okay? Ibig sabihin may nakakonect sa LAN port. Ito naman ibig sabihin ay yung 1. So meron na internet connection. And yung pinaka-last, yung hindi umilaw, is yung sa WPS. So now, ready na tayo mag-configure. So i-configure natin si TP-Link router. So i-configure na natin si router. So gamit ko itong laptop. So first, ang gagawin nyo muna, i-check muna natin kung ano yung IP address ng router. So click nyo lang dito sa search bar CMD. Okay, then click. So dito sa CMD, ita-type nyo lang dito IP config. So upang malaman natin kung ano yung IP address. Okay. So dito may kita tayo dito na IPv4 address. So 192.168.0.100. So meaning ito yung IP address nitong laptop. So since connected na si router natin kay laptop, so nagbigay si router ng address kay laptop. So ito yung ibinigay niya. So 192.168.0.100. Okay, so subnet mask niya is 255.255.255. So meaning class C yung IP address. Then dito sa default gateway, so makikita nyo dito 192.168.0.1.
So ito mga katek yung IP address ng router. So yan ganyan kung pag gusto mo malaman kung ano address ng router through default gateway. So once na may makita kayo sa default gateway na IP address, meaning niyan mga katek, that's the IP address ng router. Okay. So paano natin ma-open yung portal ng TP-Link or yung router natin. So mag-open lang tayo ng browser. Okay. So open ko tong browser. So any browser mga katek, so pwede. So ginagamit ko ngayon is Microsoft Edge. So pwede rin kayong gumamit ng Google Chrome, Opera, Firefox. So pwede yan, no? So dito ita-type nyo na dito yung IP address. Okay? So 192.168.0.1. So makikita nyo agad dito TLWR, yung model ng router. So pag enter nyo, yan. Pwede rin mga katek yung kanina na nabanggit ko na another para ma-open mo yung router is yung http://tp-link wifi.net. So mamili na lang kayo kung alin ang gusto nyo, itong address na yan, tp-link wifi.net or yung IP address. So pareho lang sila mga katek, no? So para ma-open natin siya, yung mismong program ng router, so type natin dito admin, then admin. So yan yung nakita natin doon sa likod o sa ilalim ng router, yung default access natin, no? So admin, then click login. Okay, so ito na yung status. So pinapakita dito yung status ng router. So yung LAN, ito yung IP address ng router. Okay, so wireless. So naka-enable yung wireless niya or yung tinatawag natin na Wi-Fi. So ito yung default name niya, TP-Link. Okay, 0DE6. So dito naman, ito naman yung WAN. So once na may makita kayong mga IP address dyan, meaning meron ng internet connection yung natin, router natin. So paano ba i-configure to or i-set up si router? So madali lang mga katek. So i-click nyo lang tong quick setup, then click natin tong next. Okay, so then dito naka-wireless radio enable, so that naka-enable yan. Then wireless network name, ito yung default niya. So papalitan natin. For example, CSS Wi-Fi. Okay? Then maglalagay tayo ng password or yung security natin. So make sure na naka-WPA or naka-select sa WPA. Okay, then ipalitan natin tong default niyang password. So gamit tayo ng sarili natin password. For example, any password na gusto nyo mga katek. So sa akin, CSS-2022. Okay, then click lang natin tong next button. Then congratulations. So the basic internet and wireless settings are finished. Please click finish button and test your internet connection. Okay, click natin tong finish. And as you can see mga katek, meron na tayo dito bagong wireless name, CSS Wi-Fi. Okay, so let's try kung magko-connect siya dito sa ating cellphone. Okay, so click natin tong Wi-Fi.
Then, yan mga katek. So, makikita nyo, nag-scan na siya. So, yan. Makita natin na meron na tayong or connected na tayo sa CSS Wi-Fi doon sa TP-Link natin na router. So, to test kung meron siyang internet connection, so try natin mag-open ng YouTube. Ayan, mga katek. So, gumagana na siya, mga katek. Okay, so meron ng internet. Connected na yung cellphone natin. Okay? So, ayan. So, ganyan lang mga katek kadali yung ano natin pag configure o pag set up yung basic setup ng router. So, paano naman kung marami ng router, no? So, same yung mga router natin, TP-Link. So, pag ganun, kailangan natin palitan yung ano niya, default IP address. Kasi pag hindi, magpapare-pareho yung mga IP address nila, so magkakaroon tayo ng conflict. So, kunwari, meron tayong 5 TP-Link, pare-pareho. So, kailangan every router, papalitan natin ng IP address. So, paano siya gagawin mga katek? So, ganito lang. So, i-click nyo lang to mga katek na network. Then, click nyo tong LAN. Then, makikita nyo dito yung default IP address. So, 192.168.0.1. So, pwede nyo palitan yan, no? So, for example, palitan natin siya ng 10 or 5.1. Okay? So, ganyan. Palitan nyo na lang siya. Then, click nyo yung save. Then, click nyo ito. Sabi dito, modification of LAN settings will result in the rebooting of this device. Okay? So, okay lang. So, palitan natin siya. So, configuration completed successfully. Restarting. So, hintayin na lang natin na matapos yung pag-restart. So, pag ganitong mga katek na parang na-disconnect tayo doon sa router, so hintayin lang natin siya, no? So, babalik din yan. So, hintayin lang natin na matapos yung pag-restart niya. Okay? So, hintayin natin. So, ayan mga katek. So, bumalik na siya. Then, kung manonotice nyo, 192.168.5.1. So, hindi na 0.1. So, meaning napalitan na natin yung IP address ni router. So, same pa rin. Kung magla-login ka, type nyo lang admin. Yan yung default access natin. So, click login. Okay. So, kung makikita nyo dito sa LAN, is 192.168.5.1 na yung IP address ni router. So, ganyan lang mga kasimple mga katek ang pag-configure kung pag-setup ng TP-Link router. So, I hope meron kayong natutunan sa bago kong video. So, don't forget to subscribe, share, and like this channel. Thank you for watching mga katek. So, keep safe always. Okay, bye.